Okay, peace hello mga kaibigan, mga viewers. Ano yung Rodel's TV? At Laswerte TV. Okay, bumalik po kami dito sa loob na kami ng Mega Market, Pasig Mega Market. And dito namin ipagpapatuloy yung very trending ngayon, dito. Actually, meron pong hearing sa Senado, kasi yung mag-asawang si Curly at saka si Sara Diskaya ay inimbitahan. Alam niyo na kung anong ibig namin sabihin, kasi pinakita yung kanilang mga luxury car, and at the same time sila po ay kasama sa mga kontraktor ng flood control, kaya lang maraming lumalabas na mga ghost flood control project. Okay bro, pasok mo na. At naisipan po namin yan sapagkat mga kwentuhan dito ay umami na raw si Miss Sara Diskaya na talaga namang may tinuro na raw po at pinangalanan na po ang kanilang kontak sa DPWH at mga mamabatas natin sa Kongreso at po. At don't forget to like, share at pakisubscribe na rin po ang aming mga channel. Okay, dudugtungan ko po yung sinabi ng aking kaibigan para dito sa aming introduction. Aalamin po namin sa aming mga lahat ng mga interview yung kanilang reaksyon at kanyang opinion kung ano yung masasabi nila dahil nasa Senado ngayon ang mag-asawang Diskaya. Okay? Bro, diretso na tayo sa video. As usual po mga kaibigan, mga viewers, amin pong pinapakita sa simula ng aming video, yung sitwasyon sa lahat ng mga lugar na aming pinagbibidyoan. Ito po yung sitwasyon dito, sa Pasig Public Mega Market. So, yan po yung sitwasyon dito, and ayan po, sa dami ng tao, buti natigil yung sound, and dito po kami magsusumula dyan sa tinututukan ng camera. Ayan po siya, and bro, ready ka na ba? Okay bro, okay, unahin natin si ate dito. Okay, ito na po mga kaibigan, mga viewers, unahin natin. Ito po yung tinatawag na angkat rapido kalye survey. Okay, ito. Ate, mawalang galang na po. Okay lang po bang tanungin? Simple lang po. Okay lang po bang tanungin? Sunod na po siya. Ate, simple lang tanong namin. Ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. Okay. Ito po kasi ito po very trending po kasi ito Kasi taga rito mismo sa inyo yung nakalaban ni Vico Sotto, si Sara Diskaya, Ngayon si Curly Diskaya at saka si Sara Diskaya nasa Senado ngayon. So nagkakaroon ng hearing. Ngayon po, ano yung masasabi mo dahil pinatawag sila ng Senado? Ano yung reaction mo lang? Deserve. Kasi si Ma'am Sara Diskaya, di ba? Kontraktor. Na-involve nga sa bilyon-bilyon nga po wala sa pondo ng DPWH Flood Control Project, di ba po? Alam mo naman yan, po? Ano kung take mo dyan, ate? I invoke. I invoke your right. Ano po yung ika nga opinion nyo lang? Kasi kanina po sa hearing, meron na silang binulgar pinagsasabi na nila yung lahat ng mga sangkot dyan sa ghost project na yan ng DPWH. Sana ay mapatunayan. Sana ay mapatunayan. Binulgar na tao. Oo, ng binulgar na tao. Ay mga kasangkot niya. Oo. Hindi naman po. Oo. Yung mga walang ebidensya. Siyempre, absuelto yun. So, kailangan pa rin yung matinding ebidensya. Ano po? Pero kayo po ba, sa dinami-dami po ng kontraktor na na ika nga nasangkot diyan sa ghost project na yan ng DPWH yung flood control, bakit ang nagbulgar lang po ay sila Curly at saka si Sara Diskaya ng mga pangalan na sangkot? Yung ika nga talagang nabibigyan daw ng 25%. Alam mo, 1 billion ang project ng DPWH na ibigay sa isang kontraktor. 25% ang napupunta daw po sa congressman yan. Binulgar nila kanina. So, ibig sabihin sa 1 billion, mayroong 250 million yung isang congressman. Ano po yung masasabi mo doon? Totoo po siguro yun. Totoo siguro yun. Bro, kay Vico naman. Yung mga walang pondo, bilyon-bilyon, ano po? Ikaw ba, anong gusto mong karoon sa mga na-involve dyan? Sa mga taong nanunungkulan dyan? Parang hindi pa po naiisip ng aking utak yun. Yung As of now, ako po yung nakikinig lang lagi. Pero payag po ba kayong sila'y makulong habang buhay? Kulong o ibalik? Patunayan po talaga. Oo. Kulong lang, mga ilang taon o habang buhay ang nararapat sa kanila? Kasi ngayon lang po nangyari ulit yan dito sa atin. World record number 1 tayo sa corruption. Oo. So ano po, kulong lang habang buhay ang mo? Kulong o Okay, ito na bro, yung kay Vico Sotto naman.
Ay ma'am, may... Ay, sa mga tao, gusto nilang i-recommenda sa DPWH na maging sekretary, si Mayor Vico. Kayo po ba, anong Reaksyon nyo doon? reaksyon mo dyan? Papayag, kunyari, taong pasok kayo, di ba? Papayag ba kayo na maging sekretary si Mayor Vico Wala ng naman po DPWH? masama. Kasi, Para daw maayos na ng DPWH sa tagal-tagal ng panahon eh, talaga. pwede naman po kung gusto ni Mayor. Depende lang. Kasi aayos ang isang ahensya pagka nilagyan ng matinong politician. Tama po yun? Believe kayo doon? Papayag kayo, Okay. si Mayor. Wala kayo Mayor dito. Oo. Kasi, Paano yan? parang sa pagkakaalam ko, hindi naman, last term po niya ngayon eh. Oo. Tapos sinabi niya hindi siya tatakbo for national position. Oo, sinabi niya. So, Ah, okay okay. naman po. Okay naman Salamat po. po, ate, sa Okay, time, thank you ha? ate Hete. Ikaw naman po ate, ano yung masasabi mo? Ha? Huwag po kayong mahiya, nakatutok na sa iyo ang camera oh. Kayo po. Anong Ayun, masasabi kanta mo? na kayo, ate. Oo. Kanta na kayo. Oo. Ano pong masasabi mo sa tagal Ate? ng panahon eh? Yung DPWH Para hindi pa ano, maayos. Talaga namang sangkot pa rin sa mga bilyong-bilyong mga nawawala dyan sa Ghost Project na DPWH. Anong masasabi mo dyan? Meron ka po bang komento dyan sa mga anomalya dyan sa flood control ghost project na yan? Dapat talagang paano yan, ma-obserbahan talaga. Dapat Oo. makulong ba? Napakalaki tama. Dapat Pag napatunayan ang buwan nagkasala, ano pong ang maganda? Habang buhay na kulong o ikukulong lang ng ilang taon? pinapabuhay na kulong. Pero ate, Habang buhay na kulong. realidad yun yung nakukulong ditong politiko, pang merienda na lang yung kulungan, pang merienda lang nila yan eh, pang dessert eh. Pag tapos na naman ang term ni Presidente, kakandidato na naman, kahit nakakulong, panalo naman, labas na naman. Oo. Di wala rin po yung di ba? Marami paano pong ngayon ganun yan? sa atin, kagaya ni si Kerwin Espinosa. Paano Nakakulong ngayon yung yan? sa Muntinlupa pero mayor ngayon. Kumakandidato sila kahit Albertano. nakakulong. Kumbaga, kahit ikulong mo yan, mga bilyon-bilyon, sabi niya, wala yan. Alam po ng batas na ng Pilipinas. Sus. dapat mawala yan ganyan. Di ba? Kasi nga sabi nga ni Mr. Chavit Singson, lahat daw dito nalalagyan. Mabibigyan daw. So pabor po ba kayo doon na pag nakakulong ang isang tao tapos lalagyan yung yung administrasyon tapos makakalaya siya? Pabor kayo sa ganun? Hindi. Hindi. Okay. At yung nakukulong ng mga politician ng mga bilyon, hindi sapat yun. Dapat talaga kurin yung mga pera nila. Kasi pang Isole, lang isole, nila eh. oo. Pang lang nila yan eh. Oo. Kulong? Ay, puti. Na, dapatin ko pa yun. Kapag pa sa loob yan. Thank you po sa thank you sa opinion ha. Sige po. Okay. Ate, nabigyan na kita Thank you ate. Thank you po. Thank you. Okay. Ay, ikaw ate, okay lang ba ma-interview ka? Kasi kababayan niyo po, taga-Pasig po ba kayo? Ikaw. Kuya, okay lang ba? Ma-interview ka? Pampanga ako po eh. Hindi, pero dito sa Pasig. Dito saan ka bumuto? Pampanga. Okay, thank you. Okay. Sige, dito tayo bro. Tapos papasok na tayo dito bro ha. Ito si nanay, kababayan nito si Nay, okay lang ba interviewin? Oo. Madali, simple lang po ang tanong namin, simple lang. Para sa mga taong Pasig po ito. Pasig na Oo. people of Pasig lang Oo. namin. Ate, Talagang ako po si Rodelis TV. at Sir TV naman po itong napaka Kababayan- kasuotan. Kababayan nyo kasi si Carly at saka si Sara Diskaya, taga dito sa Pasig. Ngayon po, pinatawag sila ng Senado para mag-testify doon. Isa sila sa mga resource person, tungkol sa mga maanumalyang flood control ghost project. Ano po ang unang reaksyon mo dahil pinatawag sila ng Senado? Pinatawag sila para alamin kung ano yung mga nangyayari sa... Kasi isa sila sa mga kontraktor. Oo. Flood control. Flood control project. Para malaman po nila. Para malaman. Okay lang po bang pinatawag sila base sa iyong obserbasyon? Okay naman. Okay naman. Pero kanina po sa hearing, nasilip namin binulgar na ni Carly Diskaya yung mga sangkot ng mga politician. Tumatanggap pala ng 25%. Sa tingin niyo ho ba, tama yung ginawa niya o mali? Mali ata eh. Bakit? Bakit mali? Ibinulgar na nga niya yung mga sangkot eh. Hindi, siguro naano na rin niya yung pagkakamali niya. Okay. Sige bro, ikaw naman. Narinig ko lang po yun ha, pero hindi ko naano ko lang sa TV. Kasi lagi ako nagtitinda eh. Yung mga bilyong-bilyong na wala dyan, ilan lang na ikinabang. Pero baka ng baka may namamatay. Bakit kaya po ganyan sila? Ba't napakakami nilang kinukumpira na wala man ang pakinabang sa tamang bayan?
Ba't ganyan kaya mga ugali nila, tingin mo? Ano eh, siyempre dapat iwasan yung mga kurap na ganyan. Oo. Ayun ang dapat na iwasan. Iwasan. Ano gusto mo sa mga ganyan? Ikulong o kunin yung mga Eh, kayamanan? bahala ng ano, kung magdidesisyon yan. Hindi pa, mga senado. ano mo lang, opinion mo lang, sarili mo. Hindi, mga opinion ko lang, bahala sila doon, silang magdidesisyon. Okay. Ano ang nararapat gawin. Oh, ito naman ate, meron kasing haka-haka. Dapat daw sa DPWH yung secretary matino ang ilalagay. Ngayon, merong haka-haka na kung sakaling ilagay si Vico Soto, mawawalan kayo dito ng mayor, siya ang secretary. Titino kaya ang DPWH? Parang hindi ata eh. Hindi ata niya tatanggapin o ano, titino ang hindi Kaya kung si tatanggapin. Mayor Vico ba, sa palagay mo lang ba? Sa palagay mo lang. Aayos ba ang DPWH? Oo. Ayos naman po si Vico Soto. Pero, Oh, maayos pero kaya kung yan. ilalagay siyang secretary ng DPWH para maayos na talaga. Wala kayang bilyon mga wala dyan. Oo. Ayun ang di ko alam. Yun ang wala kang ano. Pero kung alam mo, No comment ako. No comment ka doon. Okay bro, may tanong ka pa ba kay ate? wala na. Ate, salamat Okay. sa time. Ate, salamat sa time ha. Ah. Ito po yung ano para mapanood mo yung interview sa iyo ha. Hindi pala sa Oh. ikaw Ikaw ate, okay lang ba interviewin ka? Ayaw mo? Okay. So, saan na tayo bro? Dito na tayo. Oh. Dito na tayo o sa kabila tayo sa mga itlugan? Hindi, dito na tayo. Bro, dito na tayo. Ate, okay lang bang interviewin ka? Kumakain ka, okay. Ito si ating mistisa. Ate ganda, okay lang. Takot ka sa camera. Kuya, okay lang po bang interviewin kayo? Okay. Sa YouTube po, tungkol po dito sa kababayan nyo na nasa Senado ngayon. Opinion lang po ang ano. Si Carly at saka si Sara Diskaya. Oo, ngayon. Hindi, pag sa Sara, Wala ka pong ano, ayaw nyo magsalita. magsalita sa buto na ngayon, Okay po, thank you. Thank you kuya, thank you. Di tayo bro. Ate, okay lang ba interviewin ka? Ayaw niyo po? Okay, thank you po. Ito si ate. Ate, okay lang ba interviewin ka? 1 minute lang po. Kumakain kasi bro. Si ate isa. Okay. Bro, dito tayo. Magtinda na kayo mga chikiting. Oo. Sir, okay lang ba interviewin po kayo? 1 minute lang, ayaw niyo po. Ate, 1 minute lang interview. Okay lang po, 1 minute interview. Ikaw ate? Simple, ayaw din ate. Kuya, okay lang ba interviewin ka? Okay. Ito si ate. Ate, okay lang ba interviewin po kayo? 1 minute lang? Okay. Ikaw ate, taga-Pasig po kayo? Ayaw niya rin po? Ito si... Naku, may music bro, may music. Ikaw ate, okay lang ba ma-interview? Busy. Pero 1 minute lang. Opinion mo lang ang kailangan. Okay lang? Busy. Next time na lang. Ate, okay lang ba ma-interview kayo? Bumalik ang kawawang cowboy vlog. Oo. 1 minute po ang pinakamatagal. Ayaw nyo po? Galing na po kami doon eh. Hindi, pwede yan ito. Hindi, yan yun si ano. Yung kumakain yan eh. Sige, dito tayo. Ito, dito tayo. Okay, dito tayo. Okay lang sir, interviewin. Okay lang ate, interviewin. Mapapanood po kayo sa aming YouTube channel. Simple lang po yung tanong. Ate, butante ka ba ng Pasig? Okay lang ate, interviewin. Simple lang yung tanong namin. Oo. Ano na to? Ang dami ni ating ano. Ano po ito? Ano? Ano? Sagot mo na, okay na. Fried garlic. Para makita yung Meron na brace palang ng ganito. ngipin mo. Ate, simple lang yung tanong namin. Okay lang? Ito na. Kasi si Sara. Carly at saka si Sara Diskaya nasa Senado ngayon. So, nararapat lang ba na ipatawag sila doon? Ate, to the rescue mo raw. Nawala na yung Ate, nasa na? Tumago ka. Nagtago na si ate. Ito, mga mature natin bro. Hindi, opinion lang po ito eh. Ito siya. Ikaw kuya, okay lang? Pasig ka ba? Pasig? Taga-Pasig ka? Hindi siya taga-Pasig. Okay, dito na tayo sa labas bro. Nagtago na si ate. Walang bigat. Oo. Pero hindi mo maraming kinakataw. Ikaw, sir. Nagtago eh. Ayaw mo? Okay. Sige. Sana hindi tayo mga dito, mga copyright. May music bro. Ang lakas oh. Okay.
Eto si Kuya. Okay lang Kuya, interviewin ka. Okay lang po interviewin kayo. 1 minute lang, 1 minute. Sa ano po? Interviewin kayo. Tungkol sa flood control ko yan. Tungkol lang sa flood control. Okay. Ito po kasi, very trending ngayon yung flood control na yan. Tapos maraming tinatawag yung mga kababayan natin ghost project. Ano. So ibig sabihin, may anomaly. Ngayon, ito po, pinatawag ng Senado yung mag-asawa si Carly at saka si Sara Diskaya. Ano po yung unang reaction mo dahil pinatawag sila para imbestigahan? Yung opinion mo lang po, ano yung reaction mo? Kailangan imbestiga yung mga ginawa ng mga ng gobyerno para malaman kung ano ang mga pangyayari. Oo. Para pag may imbestiga na, malaman kung ano ang dapat gawin ng bawat nasa gobyerno natin. Para maganda rin na imbestigahan para pagdating ng oras na ang gobyerno natin matuto na maggawa ng kabutihan. Maayos na bayan ng ating Pilipinas. Ito po, ano po yung masasabi mo doon na ang isang congressman, pag nakakuha ng kontrata, ang isang kontraktor, kagaya po nila Sara Diskaya, binulgar kanina ni Carly, yung asawa niya, yung lalaki, na meron pong 25% ang napupunta sa isang congressman. Halimbawa, kung 1 billion ang kontrata sa flood control, meron ang congressman na 250 million. Ano po yung masasabi mo doon? Sobrang laki nun. Ang masasabi ko lang sa 250 million ang makukuha ng isang congressman. Ay malaking bagay po yun nga dapat ay gawin niya sa bayan ang kanyang obligasyon. Kung ano ang ibinigay sa kanyang ng pamahalaan, yung kanyang... Pero ikat kita dyan kuya ha, yung 250 million na yun, kickback lang yun. Pumapa yung bribe yun. Bribe, lagay yun, nilagay yun. Kasi sinasabi nila, bago ka makakuha ng kontrata, dapat bigyan mo kami ng 25%. Bribe yun. Ibig sabihin, lagay yun. So, hindi po pwede yun. Kasi, bawal po yun sa batas natin na maglalagay para makakuha ka ng kontrata. Ano yung masasabi mo sa bagay na yun? Yung mga lagay-lagay na yan? Yun po ay hindi mabuti. Hindi mabuti. Kasi yung paglalagay po kasi masasanay ang ating kababayan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga anomalya sa gobyerno dahil sa mga lagay-lagay na yan. Kapag hindi tama ang kanyang pag-iisip sa kalagayan na yan, ay yung iba ay matututo rin ganun gagawin ng iba. Okay. Kaya ako naman tatanong kayo kuya, itong matinding talagang kailangan malaman tao bayan. Kada baha, may namamatay. Tapos sila, bilyon-bilyon, binubulsa lang naman. Ano pong gusto mong gawin sa mga yan? Na wala man ang konsensya sa taong bayan, na anong gusto mong parusa sa mga yan, na mga na-involved dyan? Yung sa tingin mo lang po. Maganda pong parusa ko ay ano yung silang gawin ay ikulong. Para hindi pa tularan. Ano mang gagawin po? Ikulong, silya elektrika o ano? May batas naman tayo kung ano ang dapat gawin sa kanila. Ikulong lang naman sa atin ang magkasana Kasi wala namang parusang kamatayan. Habang buhay nga sa kabilang, habang buhay na pagkabilang. Kailangan sila nga managot. Kuya, diyan kasi sa mga anomaling yan, ang pinaka-involved talaga dyan, yung DPWH, Department of Public Works and Highway. Ano po, yan ang nag-a-approve kung sinong kontraktor ang makakapasok. Out of 100 na mga nagbibidding dyan, makakapasok lang dyan, mga 15, 20. Tapos nagkakaroon na po dyan ng lagayan. Ngayon, ito ang tanong namin. Kung si Vico Soto po ay kukunin para maging secretary ng DPWH, ano po ang reaksyon mo doon? Para matuto, para magtino na talaga ang DPWH. Payag po ba kayo? Ako naman, kay Vico Soto naman ko wala naman tayo nakitang anomalya, diba? Oo. Naman kasi bago na naman siya. Pero subukan natin siya nga umupo, sekretary. Subukan natin. Kasi ang lahat ng tao may mga pagbabago sa buhay. Pero sa tingin nyo po, aayos ang DPWH? Kung masubukan natin siya,
doon natin malalaman pag nasya na sa ganung kalagayan. Ayun. Malalaman natin siya kung Oo. ganyang magampanan. Oo, yung At kanyang... ano man ang tama Oo. ang ating DSWD. Tanong ko, last tanong na to, no? Ang gusto mong, ibalik ang pera ng mga bilyon-bilyon na kinuha nila o ikulong na lang sila? Ay pwede rin kunin na lang ibalik. Ibalik, tapos ikulong sila. Pwede rin sila, kasi obligasyon na kasi gumawa Oo. sila ng Oo. maganda eh. Hindi dapat eh. Eh yun lang, may batas man tayo nga kung ano ang mangyari nga gumawa ng anomalya, meron tayong batas nga managot sila. Pero yung kulong kuya, para sa akin, ano na yan pang merienda lang nila yan Kaya nga. Kukulong mo yan, kakandidato, pag wala na ng Presidente Marcos, kaya na naman yan, di ba? Oo. Ganun Ito yan. kuya, thank you very much ha sa pakiki ano po para mapanood na po yung video natin ha. Kuya, thank you sa inyong opinion. Okay yung mga ate. Ate, okay lang ma-interview ka? Ate, simple lang yung tanong ko. 1 minute lang ate. Okay lang? Ha? Magandang Okay. hapon po. Ate, ito kasi Pasig ka talaga, Pasig. Buhay na buhay nunal mo ate. Okay lang yan kahit nag-i-slice ka. Ate, ito kasi si Curly Diskaya at saka si Sara Diskaya mag-asawa, di ba? Oo. Ingat po sa slice kasi ini-interview ka namin. Ngayon po, ito ang nangyari. Pinatawag po sila ng Senado para mag-testify doon. Ngayon, kanina, nagbulgar na sila ng mga mga pangalan na nagkakamal ng pera. Ibig sabihin, yung binibigyan ng lagay, ano po yung reaksyon mo doon? Ay, nag-ano na sila na ano? Oo, umami na sila. Binulgar na nila yung yung ibang mga sangkot. Yung nilalagyan nila ng pera. Ano yung reaksyon mo doon? Hindi, dapat lahat sila managot. Lahat dapat managot. Oo. Ngayon ka, ito yung pangalawang tanong namin. Doon sa mga binanggit na mga may mga congressman doon. Unang-una, babanggitin ko na bro, total hindi naman tayo ang nagsalita noon eh. Kilala mo si Saldico, yung biglang nagkasakit sa puso ngayon. Saka si Martin Romualdez, yung speaker. Sila yung unang-unang nabibigyan ng 25% na lagay. Kung ang kontrata ay 1 billion, 25%, meron silang 250, di ba? Million. Ngayon, ano yung reaction mo doon? Ang laking pera nun. Oo. Reaction dyan, Oo. Parang baka natin sila o ikulong sila o ibalik pa ang pera. Ibalik nila yung pera, tapos ikulong sila. Siyempre. Ayun. Pag kinulong mo yan, pagkakandidato rin naman sa loob ng kulong ngayon, lalaya rin ulit. Balik ulit sa bilyon-bilyon, di ba? Oo. Balik lang naman yan. Sige bro, tanongin mo na. Tayo magagawa. Ilang taon ka na ate? 34. 34, may asawa na. Meron na po. Okay, may mga anak pa din. Ang naman namin, last ko na tanong bro, yung Kay Vico Soto. tungkol kay Mayor Vico ba? Kasi yun ang recommended, highly recommended ng mga taong bayan si Mayor Oo Vico naman. raw. Pwede raw track to DPWH para tumingin na raw yung ayos na yan Kung gagawing sekretary ng DPWH si Vico Soto, pabor ka ba o hindi? Pabor. Oo. Kasi simula nung siya yung naupo, ang dami nang pinagbago eh. Oo. Paano yan? Kung siya halimbawa may i-appoint doon, wala na kayong mayor. Yung vice mayor. Kaya lang. Hindi, vice mayor automatic yan. Pero pabor ka. Sa tingin mo kaya pag si Vico Soto ang secretary ng Dito DPWH, na lang siya. pero sa tingin mo kung siya maging secretary ng DPWH, Magiging magtitino okay. kaya? Magiging matino yun. Kasi simula nung siya yung naupo dito, tumino lahat eh. Okay. Simula nung pumunta ako dito, 17 years old. Oo. Hindi ako nakakatanggap. Dito ka na pala nakapag-asawa? Opo. Hindi ako nakakatanggap ng ayuda, ganyan. Oo. Parang pili lang ata. Ngayon, lahat. Regular. Takot talaga. Kung ano yung ilang pamilya kayo dyan, yun talaga. Okay. Walang pili-pili. Okay ate, thank you sa opinion mo. Hayan po para mapanood. Yung kaibigan ko, sila Swerte TV. TV ko ate. Ah, Nakapalo na po ako dito. oo. Kasi pang tatlo na namin to eh. Yung naka-pink kayo. Nakapink. Sino gusto Yung mo sa shoutout? election. Yung sa election. Yung special someone mo. Sige, shoutout mo ate. Baka nanonood. Shoutout sa... Husband ko. sige, sa husband ko na nga. Saka sa mga anak. Sa anak ko. Sa nanay ko. Sa mga taga-Pangasinan dyan. Ayun. Sino ka? Okay. Sino ate pangalan mo? Cherry Tabesa po. Ayun. Ma'am Cherry, thank you very much ha.
Ayan po mga kaibigan. Salamat na. Si ano po kaibigan ko, La Suerte TV. Sir TV po. Nakapalo ka saan? Follow ka rin kay La Suerte TV. Ito, yung Rodel. Rodel yan. Rodel pa siya La Suerte TV. YouTube. Oo. Last. May issue last tapos Bro. TV. Cut natin. Second video na tayo. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano. Natapos na po namin yung aming unang video, ano. Dito pa rin po kami sa Mega Market. Dito po sa aming content na napakaganda, ano. Si Carly at saka si Sara Diskaya ay pinatawag sa Senado kung mag-testify pa, no. So sumili po kami kanina ay grabe, talaga nagkaroon na ng binulgar na, mayroon na siyang binulgar. Yan po yung sitwasyon dito. Ayan po. Okay po, thank you very much. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, inyo pong napakinggan yung lahat naming in-interview dito pa rin po sa ayan po, mula ng Pasig Mega Market, ano, nandito po kami sa loob. Hi! Ayan po, kasama ko si La Suerte TV, ako naman si Rodel TV, ano? At kayo na po ang bahalang umusga, ano? Dahil ito pong content namin ay ito po yung napapanahon, ano? Kasi yung mag-asawang Carly at saka si Sara Diskaya, kasalukuyan ay nasa hearing, ano? Sila yung isa sa mga resource person. Tinatanong po doon dahil isa sila sa nakakuha ng ika nga ay flood control project. Bro, pasok! At ayan po, kitang-kita niyo po ang mga interview namin. Napayag po bilang may luklok si Mayor Vico sa DPWH para tumino, ano po. At salamat po naman namin sa inyong pagtitiwala sa aming channel po. Ito po dito like, share at sabit na rin po aming mga channel. Okay, pangalawa po, maraming salamat po sa support sa aming munting channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Ayun o!